Minasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum at magandang araw po sa ating lahat. At ako'y nagagalak at nasiyahan dahil narito kayo, nag-cover kayo ng ika-15th year commemoration ng Maguindanao Massacre. So, kung ano man yung mga tanong nyo sa akin, pwede nyong idirekta at sasagutin ko. Okay. Kanina pang makulitang bandera, yung nasa... Madaling araw ba yan? Gusto talagang magtanong, sabi ko sabay-sabay. Ibigay natin ang puder sa kanya ng question. But beforehand, introduce yourself para makilala namin kayo. Yes po, na nangyayari sa mga namatayan na. So, kamusta na po sila? Gusto ko po malaman kung kamusta na po sila, ano na po ang status nila kasi nasa 15 years na. So, yung mga anak na naiwan nila, yung pamilya na naiwan nila, kamusta po? Alam nyo, hindi natin sila masisi doon sa pagka-emotional nila at hindi rin natin masisi na mainipin yung isang tao. Dahil ba naman sa tagal, at kami nagpapasalamat din. Nagkaroon din ng partial verdict dun sa mga major suspects. Ganun pa man, yung ating mga kasamahan, mga biktima, huwag sila mawawala ng pag-asa dahil tuloy-tuloy naman natin na hinahanap yung justisyang hinahanap natin na mabuo talaga dahil doon sa mga nakalalaya pang or less 80. So, ito ba ay nasaang level na ng kaso sa national ba? Actually, masabi natin nasa natin, kumbaga natamo na rin natin, natamasa na rin natin yung sinasabing justisya, pero doon naman sa mga nakalalaya pang mga 80, kailangan yon managot yon kasi kasama sila doon sa karumalduman na ginawa November 11, 2020. Makilala mo na, Okay, assalamualaikum Tay Abdul Karim. So my question is, ano po yung mga natutuhan natin mga aral during the Maguindanao Massacre? Yes, marami at napaka ang natutunan natin. Unang-una, kapag ikaw ay nasa power, nabigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala na pagkakataon, mamuno ay huwag magmalalis. Pangalawa, huwag mag-apa. Pangatlo, dapat laging isipin na ang pagkitil ng buhay ay hindi mabuti. At ito lang yung pinakamandiling na nangyari ng November 23, 2009 sa kasaysayan ng buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas. So, yun lagi ang aking payo sa mga katunggalin namin na huwag silang gumamit ng marahas na hakbangin dahil hindi ko nakakabuti sa pamayanan. Follow up ko lang po. So, paano po natin mapapanatili yung kaligtasan ng ating mga mamamayan? At sa iba pang mga mamamayan. Paano natin mapanatili kaligtasan ng ating mga mamamayan? Laban sa karahasan. Huwag diktahan ang mga authorities. Huwag magpadikta ang mga kapulisan. Sila ay mga pulis ng Pilipinas at hindi kami ang mga boss nilang direkta. Ang direktang mga boss nila ay yung nakararami. And the lives and properties of the people and the life and the whole communities kailangan maprotektahan ng mga kapulisan natin at mga ibang authorities natin. Kaya yung payo ko lagi, para ligtas po ang mga mamamayan natin, ang mga kapulisan natin, lalong-lalo na dito sa Maguindanao del Sur, ay huwag magpanikta yung mga nakatataas ang rangko, yung mga leader, provincial director, chief of police, and other police personnel sa mga politicians. Pag ikaw politician, didiktahan mo si police, lalong-lalo na si provincial director, si chief of police, ang sasabihin sana ng PD ay mayor, governor. Huwag naman ganun.
sa halip ganito gawin natin. Alam mo, pag ako in-advise ng isang provincial director, isang police, chief of police ng munisipyo, pinapakinggan ko yun. Wala akong naging PD dati nung ako'y governor pa na hindi ko pinakinggan ang kanilang mga payo. Bakit? Kasama sila sa mga advisors. Okay, thank you. Kung as naiibad po ng Banat News, kung ano po ang dahilan kung bakit hindi po natuloy ang celebration doon sa mas natuloy area, para malaman po ng lahat. Una-una, kondisyon ng ating kalsada, kahapon pa pina-assess natin. Kasi may balita na tambak-tambak ang basura doon at sira yung unang pag-approach mo pa lang, unang bandang kanan ng kalsada ay tibag. At kung makailang minuto ka, kaliwang banda naman ay ganoon din, nag-scour doon sa loob. So, pina-assess ko rin kagabi kay acting brigade commander ng 604, si Colonel Ricky Bunayo. Although sabi niya safe naman, pero ganoon pa man, hindi rin tayo makakasigurado pag sa volume ng sasakyan pupunta doon, especially those heavy vehicles that are going to the site, ay makakasigurado tayo na hindi bibigay yung kalsada. Ang pinakaunang aking pinoprotektahan, yung mga kasamahan ko at buhay ng ating yung mga kasamahan biktima, mga media people. Because when you say na Maguindanao massacre na, dagsaan mga media yan. Dagsaan yung mga kasamahan natin, mga ibang supporters. Pag bumigay yun, ayoko isubasta yung buhay ng ating mga kababayan at saka yung mga media people. Ayoko. Ano up? Wala. Sandali, siya muna. Sir, tatangabit pag-register po ng on-time news. So, balikan po natin yung families of victim or Maguindanao massacre. So, kumusta po ang relation po natin doon, ang relation ninyo na sa ngayon lang po nangyari na wala po kami nakita na mga family of victim ng Maguindanao massacre. Kumusta po ang relation ninyo po? Para sa akin, ganun pa rin, wala pa rin naiba. Tuloy-tuloy pa rin hinahanap natin yung hustisyang sinisigaw ng lahat ng mga biktima. At sa pagsusulong ng aming correction doon sa taas para makuha yung talagang hinahanap natin, sabihin natin doon sa Manakalalaya ay walang kapaguran yun. So, wala akong makitang naiba doon sa mga relasyon namin at ugnayan namin doon sa mga biktima kasama namin doon sa Maguindanao Massacre. Sir, maliban doon sa nakita sila. So, Alam mo, kung may mawala man ng pag-asa, ako hindi ako nawawala. Tulad ng sinabi ko, kahit ako mag-isa lang, kahit mga kapatid ko lang, talagang isusulong namin ang paghahanap namin, hustisyang hinahanap namin. Yun lang naman kasi yung ibang mga victims, tinawagan ko rin, sabi ko, yung road condition, baka sabi ko, hindi natin alam, bibigay na taon tayo doon at na-disgrasya tayo, karamihan sa atin, ayoko nang gano'n. Sisisi pa sa akin. Pinaintindi ko naman sa kanila yung ibang mga victims. Yung iba, hindi ko rin makontak kasi nag-iba na rin siguro ang cellphone number. But this is an appeal to all the victims of the Maguindanao Massacre na intindihin nila yung sitwasyon. Ayoko talaga isubasta ang buhay ng bawat isa sa kanila. Mahal ko sila. Po sa first question at saka sa last question. Yung tinatanong kanina is about sa pamilya ng mga victims. Pero alam natin na marami pang ibang mga biktima which is parang lang sila, collateral damage, nadamay lang sila. So may mga narinig kami na anak ng mga pulis na hindi na nakapag-aral. So, dahil yung mga tatay nila is nasa kulungan. So, kayo po, meron kayong first-hand information kung kumusta na yung ibang mga nadamay, ano na nangyari sa buhay nila, at ano yung tulong na tanggap nila. Kasi yung sa inyo, natulungan niya yung mga pamilya ng mga biktima, di ba? So, what about yung mga nadamay lang po? Yung mga nadamay, wala akong balita doon. Ito, frankly speaking, kasi ang may direktang may doon, kaalaman doon yung sa
kanilang pamilya. Ganun pa man yung mga na collateral damage, sabi mo, ay ang talagang finokus ko lang noon talaga ay paghahanap na kung sinong pinaka-mastermind nung pagpatay sa aking asawa, sa aking pamilya, mga kaibigan ng mga media, pati mga abogado ko. Ito kasing mga nangyari sa mga pulis na sabi nilang nadamay lang sila, hindi ho ako nagpa-imbestiga niyan. Oo, nabigla nga na lang ako noon na yung CIDG noon na si, I forgot the name of that chief of the CIDG dati, na nagbigay nila ng mga pangalan, inimbestigahan yun. But of course, si Dikay at yung ibang mga suspects doon, talagang may corporate authority sila doon. Kailangan sila managot talaga kasi sila ang OIC, sila ang doon, may, kumbaga, may power and authority to stop the barricade, to stop the deployment of the police personnel in the field. Yes, good afternoon po. Si Ronald Arsenas from Empire Radio in the same time, Balat Radio, Yes, Corrada po. In general na lang po yung itatanong ko po, kasi ito pong mga ganitong pangyayari, nangyayari po talaga ito. Ito po nangyayari po. Although na medyo... Yung batas na sinasabi, nandiyan kasi yung batas natin eh. Pag-usapan natin ng criminal procedure, kumbaga, halimbawa, kumitil ka ng buhay, di ba? Na talaga sinadya mo, niratratan mo, overpower, overkill. Mananagot ka ng, perpetual. Di ba? Pag isa lang, at saka hindi naman walang kung hindi sinasadya, pwede mahulog ng komisan. Ito talagang murder ito. At pananagutan nila, itong 58 lives na ito, na kinitil nila ang buhay. Nandiyan batas natin, hindi na kailangan maggawa pa ng batas eh. Bakit ka gagawa ng batas? Anong measures na gagawin mo dyan? Nandiyan na yan. Di ba? Yung pala po, isa po sa tulong po. Tulong sa mga ganun ng mga biktima. Sa financial or sa yung pangmatagalan talaga. Alam mo, nung governor tayo, may mga tulong naman ako na-extend sa kanila. In fact, meron ding mga damages na dapat ma-claim ng mga victims. Hanggang ngayon, tinatrabaho pa natin yan. Kaya nga yung mga properties nila Andal Senior at nila Unsay ay dapat ma-garnish yun ng government and i-auction for the victims and their children. Dapat gano'n ang mangyari. Any other question? Hello. Kung I'm Romina Pinto from Banat News. So ngayon po nasira yung daan doon. Kung ano po ang plano natin upang mapasyalan naman ulit natin yung masaker doon. Ito panawagan sa local government, especially kay Mayor. Ipa-maintain nila yung kalsada. Kasi munisipyo nila yun. Ako dito lang yan sa Buluan, definitely sasabihin ko yung mga kapatid ko kaya. Because I'm no longer with the government. I don't have the capacity to develop that kind of destroyed the road. But this is an advice to the leadership of Ampatuan or Osanki Mayor yan na konti lang naman, konting tira, very small portion of their IRA. Huwag naman. Konti-konti lang yun. Siguro hindi aabutan mga 500,000 or 1 million yan. Mayor, pagawa mo yung kalsada dyan. Di ba? Remember, this massacre site ay pinupuntahan ng mga tao yan. Paala-ala doon sa mga tao, nagpapasusobra ng mga tuwain. At hindi naman natin hinihingi yun, naging tourist destination. Di ba? Para bang Foreign journalist. mga foreign journalists pinupuntahan nila. So, dapat lang panawagan sa mga local government yan, especially kay Mayor, bawasan lang yung ira, kaya ano lang. Message Meron pa. Message na lang, siguro. Message na lang sa family. Sinabi ko, walang uwi sa inyo ng sawi. Politics. Okay. Okay. Politics. Politics. Okay. Kung Nakabalan ng Mga leaders na gustong maghanap ng kanyang kakampi at magpa-boto
ng tao upang makapag-serve sa kanilang mga bayan-bayan. Sir, kayo po ay tapos niyo po. Governor ako, congressman si Dodong Mangudadato, yung aking nakababatang kapatid. Siyempre, ang requirements niya, yung land area, kailangan i-delineate mo kung saan talaga ang para doon sa norte at para dito sa southern. Pangalawa, population. Ito total mo yan. That time, 1,273,000 ang populasyon ng buong Maguindanao. So, dinivide namin yon doon sa 12 munisipyo at dito sa 24 municipalities. Pangatlo, sinumatotal din namin magkano yung IRA na pwede nang atiin. At sinumatotal namin magkano yung arrears ng probinsya ng Maguindanao nung tayo'y nag-loan. Nung nagkapag-loan tayo, halos bayan na yung aking loan. Kasi mabilisan yun eh. Now, yung sinasabi nilang, yung Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, content ng bill na yun ay akin halos lahat. Akin yun halos lahat. Nung gobernador pa ako, hanggang naging congressman na ako, natala lang noong panahon ni Dodong Mangudadato kasi ang gusto nila ay yung mga provision doon ay bilisan ni Dodong. Siyempre naman, hindi naman inutil yung aking kapatid, nag-iisip din yun. Pero nung ako'y maging governor na pinagsan ni Congressman Ronnie Sensuat, sabi ito yung sabi ko, papayag lang ako na magkaroon tayo ng creation ng dalawang provinces, Northern Maguindanao and Southern Maguindanao, kung lahat ng pangungusap dyan ay akin halos. Yun ang gusto ko. Naantala lang yung plebisito dahil napolitika na yun. Dahil pagka nagka-plebisito at nagkaroon ng division ng earlier, ay nako, diba? Oo, baka may balik pa ako. Yun ang nangyari. Karamihan dyan, kongreso, hindi governor. Hindi governor ang gumawa ng batas para makreate ang del Sur at del Norte. Para ho sa kaalaman ng lahat. Ha? O yun. At yung sinasabi nila, hindi ako pumayag daw. Pumayag ako. But it cannot be done in a blink. It cannot be done in a blink of our eyes. It cannot be done in 2 days, 3 days, 1 week. That's a long process. In creating a municipality or a province or a district, very tedious. Sir, samantalayan natin doon, nandito naman tayo sa politics. So, gusto namin maklarify, klaro ng mga kasamahan sa media at taong bayan po ng Maguindanao del Sur and del Norte. Ano bang tatagpuan ninyo, sir? Congressman, upapalari. Oo, yun ang aking gusto. Dahil bakit? Marami akong itulong. Alam mo, sa isang termino ko, nung 18 Congress, ang dami kong batas na ginawa. May batas pa ako nakabimbing ngayon na gusto-gusto ng mga pulis at magugustuhan ng lahat ng mga munisipyo at magugustuhan ng lahat ng mga bibiktimang tao at may mga nabiktimang pamilya. Bakit? Magkakaroon tayo ng bawat munisipyo ng SOCO team. Oo. One step ahead ka, halimbawa tayo, especially tayo mga Muslim may pinatay. Wala nang autopsy. Now, kung mamaterialize yung aking batas, which is nakabimbing ngayon sa Kongreso, hindi pwedeng ilibing ka agad-agad, hindi mapuntahan ni Socoting dahil nandyan na sa police station si Socoting. Di ba? Agad-agad ma-autopsy. May doktor, may nurses. Kailangan yung chief ng Socoting ay nurse. Kailangan yung chief ng entire Philippines ng Socoting ay general na doktor. Yun ang aking batas. Gusto-gusto ng mga pulis. Oo, gusto-gusto rin ng mga kababayan natin at gagawin ko yan. Kalawa, yung public cemetery ng lahat ng Muslim sa buong Pilipinas. Tinawagan ako ni Mujib noon na itutuloy niya, but I don't know that bill was pushed through. Pero kasi wala pang
Pero itutuloy yan kasi batas ko yun. Diba? Pangatlo, lahat ng public places gagawaan ko ng prayer room, prayer space. Magkatuliko ka man, Muslim ka man, kailangan, pag nasa terminal ka ng aeroplano, halimbawa, sa terminal, pag inabutan ka ng tanghali, especially ako, nagpa 5 times a day ako, minsan, there was a time na papunta ako ng abroad, doon ako pinasamba, doon sa may international airport, doon ako nilalagyan ng soft room, nilalagyan ng map. Oo. Sabi nga, sir, nandiyan ang prayer room. Stock room. Stock room. Doon ako pinapray. Sabi ko, gandahan nyo naman. So, yun ang nagtutok sa akin kung bakit ako mag-file ng ganong klaseng batas. At kahit saan, pati sa eskwelahan, kailangan may espasyo na prayer. Oo. Akong about din sa mosque na yun, no, may mga katanungan po ang mga taong bayan o may mga nagtatanong po, kumusta po at may mosque daw dyan sa harapan ng Capitol at bakit hindi po yan natuloy at bakit nakatiwang-wangwang? Tinanong mo ko dyan. Sagutin ko na lang. Nasa abroad ako that time, gabi. Tumawag ito foreman dyan. Di ba sabihin, anong pangalan ng foreman? Sabi niya, sir, may mga polis dito dumating. Sabi ko, sino-sino yan? Sabi niya, si Sergeant Sixon, dating escort ko din ng governor ako. At saka yung chief of police na si Simasio, at saka yung PD ng Maguindanao. Sabi ko, anong gagawin nila? Sir, pinapa-staff nila, pinapa-question nila ito. Nakakausapin nila. Sabi ko, sige, pinausap ko si Sixon, Sergeant Sixon Kasan. Ngayon, lieutenant na siya, chief of police na ata. Sabi ko, Sarge, sabi niya, pinapunta kami dito. Nandito si Chief of Police Simasio, tinatanong nila kung kompleto ba yung papeles dito. Sabi ko, usapin ko, sir, yan. Kami ni PD na kung may mga kaukulang papeles pa to sa inyo itong lupa na to. Sabi ko, lupa ko yan. Oo, papagawa ko ng mosque. Oo, worth 75 million yan. Magandang mosque yan. So, hindi ko naman kinuha yan sa Bernardiana. Wala akong trabaho kaya. Oo, wala akong trabaho. So, sabi ko sa akin, spirit, ayaw ko sa akin. Nalulungkot na ako, hindi naman trabaho ng pulis ang magpapagkuha ng mga necessary documents sa munisipyo. Trabaho ng treasurer yun, trabaho ng mga tax collectors. Oo, kung yun ang nanupunto ni PD, and I know very well na may nagputos sa kanya, huwag na nilang questionin niya. Oo, ano yan? So ano po yung masasabi nyo dahil hindi po yung napagpatuloy? Itutuloy ko yan. Oo. Pero dahil sa tinanong niyo ako, bakit ganun na nangyari? Kasi, bakit nila question? Sasali pa sa politics? Huwag na. Hindi namumulitika yung Panginoon eh. Dapat huwag yun. Oo. Sir, May question po, another question. Okay lang po. Okay lang sa akin. Para Hindi na lang malinaw, tayo magkita. okay. Para malinaw po sa lahat, no? So, bali-balita po na uupo po si Sharita at sa Sultan Kudarat. Ano po masasabi niyo dito? Totoo po ba ito o hindi? Matagal na ito po si Sharita eh. Umuupo ko saan-saan. Sabi nga nila, umuupuin daw sa kubeta. Every morning, umuupo yung daan sa kubeta. Diba? Pupunta ng CR. Diba? Pero yung sabi nila uupo na kiniksay. So wala yan sa natin, hindi namin issue yan. Wala yan sa atin namin. May nakita ba kayong pinost namin na si Sharifa, uupo, si Sharifa magiging governor? Wala kaming pinost. Maraming bumabanat, hindi ko alam kung sino yan, si Sir Duga-Duga. Ayun, po natin sana sabi ko, kawawan mo itong tao. Pero, isa natatawa ako sa mga banat niya. Ito naman, kahit na marinig ni Duga-Duga, hindi kayo pinapagalitan. Isa natutuwa na lang ako sa mga banat niya eh. Oo, sabi ko, okay na yan. Kasi sabi ko, baka mamaya nag-enlarge yung heart niya. Please, may exercise na. Oo. Kaya yung mga, yung mga banateros, hindi sana hindi banateros. Yung iba dyan, na laging nagsasalita, naging hablado, magaling sa ito, ganyan, psycho, ano yan. Kanila yun, wala talaga sa isip namin
O nga, tapos si Sharifa, na DRO na, wala yung isip namin. Itong mga kapag-anak namin, gano'n ang gano'n. Parang anino nila, tatakot sila sa anino nila eh. Di ba? Huwag sila mag-isip na gano'n sa akin. Sir, hot issue po itong yung pag-postpone daw ng first preliminary ng MPs, mga MP. Postpone po daw. And then, nagsalita na rin po yung ating mga governor, pati si Amy, Senator, na talagang ito to daw. Ano po yung reaction nyo, sir, po dito? Depende na yan sa Senate at sa Kongreso. Alalahanin natin lagi na matuloy man, ma-reset man, ay alalahanin natin lagi. Ang itong bar ay produkto ng pag-uusap ng gobyerno at ng MILF, pati na yung pang rebel groups. So, ako naman ay basta ang kapakanan ng constituents, mga lalo-lalo ng mga kabataan natin, maglamang tala yung kanilang pag-aaral, huwag po mangyari ulit yung kaguluhan mo na wala nakapag-aral, hindi halos nakakain yung mga kababayan natin, doon ako nalulungkot lagi. Basta gawin na lang ng ating mga nakaupo ngayon ay tutukan ang pangangailangan ng bawat isang constituent nila sa bar. Oo. Ako naman ay bilang dating magbabatas, yung 7 seats na member ng parliament na doon sa hulog ay nakasal doon sa batas ay 80. Pag nawala yung 7, hindi na makumpleto yung 86. Ganun pa man, kapag tinuloy naman ang election, pwede naman ituloy, bigyan ng prerogative ang presidente na mag-a-appoint ng 7. Pwede rin i-reset kasi pag-usapan yung na-dislodge na Bulo province plus 3,400 more or less teachers and another almost 2,000 employees. In totality, there are 5,700 plus na employees na na-dislodge ngayon sa bar. Saan kukunin ang pondo noon? At yung sweldo ng member ng parliament na buong bar na hanggang ngayon nagsweldo, dapat mapag-usapan yan. Kasi ano yan eh, hindi ako abogado, pero baka may mga illegal na ano dyan, diba? So hindi ako abogado, pero dapat mapag-usapan yan. Baka mahirap kasi magsabi na, okay, research. Mahirap din magsabi na ituloy. I'm not the right person to tell before you that it should be ganito. So, depende na yan sa COMELEC natin, depende na yan kay Speaker, depende na yan kay Senate President, kung tutuloy nila yung batas na gagawin. Yes, sir. May final question. Ano po yung naging reaction niyo sa propose ni Senator Robin Padilla na gawing autonomous yung Basulta? Mahirap yun. Mahaba-habang talakayin yun. Baka pwedeng sub-region. Bigyan na lang ng deputy governor o deputy chair doon sa kabila. Pero ganun pa man, hindi natin inaano yung ni Robin Padilla. Karapatan niya yun na gumawa ng batas na gano'n. Pero mahaba-habang usapin yan. Unahin natin muna itong pinag-usapan na setting or i-continue yung election. Usapan natin yan. Doon pag-usapan natin sa Kongreso at sa Upper House. From Baternistic, Ito noon, ang daming proyekto noon. Halos lahat ng yung niloy natin na kalsada ay sumobra pa. Sumobra kasi pinabisita pa nila yan, yung sinasabi na wala daw kung in-implement. Hindi ako pwedeng magkamit. Kasi ako, Joey. Oo, sa totoo lang.
Nakita niyo ba sa Facebook ko na yung aking mga natapos noon ay pinost ko? Wala. Hindi ako nag-aangat ng aking sangkwet ng aking silya. Hindi ako ganong tao. Pero sabihin ko ngayon, kasi nagtanong kayo, yung mga kalsadang galing sa probinsya na pinaano natin, ay sumobra pa. Pina-verify nila yan sa land bank, pina-audit ni Mariam Sangkit noon, ay ang report ng audit at report ng land bank ay sumobra ng ilang daang metros yung na-implement. Okay? Yung Kapitolyo, na kinaso nila sa akin, yung patambak daw dyan, na hindi ko daw in-implement, na-implement na maayos. Yung, fountain ba yan? Nagdadance yan? Dancing fountain. Ha? 42 million yan ang inallocate ko dyan. Kung tingnan natin mabuti yan, naging 42 million ba yan? Ako umorder niyan, ako pa ang governor. Doon sa China, nagpirma ako. Nagpirma ako dyan. 42 million yan. Ang allocation yan, kahit tingnan natin. At nung umalis ako pagka-governor, almost 300 million ang iniwan kong pera dyan na yung paghahanapin. Very soon, hahanapin ko yun. Saan nila pinunta? Di ba? Hindi ko naman inubos ang pera dyan. Hindi naman ko yayaman ko. Kung makakuha man ako ng pera dyan, siguro, sa project. Di ba? Hindi ko binibilihan ng mga necklace. Hindi ko binibilihan ng mga ilog. Hindi ko bibili ng aeroplano. Hindi ko bibili ng helicopter. So, yung nakasakay ako ng helicopter, no? Kasakay mo ng helicopter na sa mga kaibigan ko yun. Kahit natignan nila lahat ng may helicopter sa ito, tumunod na ako sa aeroplano. Ako pag ako nagsabi na. Anyway. Yung BPO, yung sports complex. Ay, yung BPO natin dyan. Alam mo yung BPO dyan? Yung skeleton dyan? Oo, tama. 6-story building yan. Bawat palapag dyan, 1,200 katao. So doon sa ground floor niya, first ground floor, dyan yung mga paranggol. Dyan mag-merienda, dyan kakain, dyan mamimili. Yung nagtatrabaho doon sa 5 palapag. 1,200 sa 5 palapag, 6,000 easily. Every shipment, 1,002, 1,002, 1,002. So ilan in a day? 24,000. Diba? Yes. Ang kukunin ko niyan, sana, yung mga Arabic speaking, itadaan mo sa Amazon, 10 pesos. Ha? Kaya Amazon, nakakuha ko ng ano doon eh. Nakakuha ko ng quota doon sa Amazon, 10 pesos. Kaya ako talaga eager ako to implement that kind of project because I knew very well that I can help a lot. Especially doon sa mga Arabic-speaking, mga ustads natin na sinasabihan lang lagi, terorista, terorista, terorista. Di ba? At bakit pakay ko idaan sa kay Jesus sa Amazon? Para mag-filter lahat ng pinag-usapan. Hindi natin alam kung ano pinag-usapan. Di ba? Pag nag-usap sila, doon sa Arabic-speaking, merong i-filter. Ang pinag-usapan ay puro negosyo lang. Hindi pag-terorista. Di ba? So nakatulong ka na sa lahat ng mga ustads, hindi lang dyan sinasabi na, ay, itong mga ustads wala ka. Akin, pati yung mga tao na halos walang mapasukan na nakapagtapos sa patapos natin sa Matpis noon, na libo-libo, eh di makapagtrabaho dahil hindi pa sila nakatake na kanilang civil service o ano man dyan, eh makapagtrabaho dyan. Alam naman natin, ang Pilipino, magaling di ba? English, kahit tayo. Yes. Di ba? Fluent. Oo, yan. Ako'y pinalad ulit. At ako'y naging congressman. Itutuloy ko yan. Dahil makakatulong ng libo-libo. Tumata yung aking malaya. Pag nakatulong ako. Oo, yun lang lahat ng pangarap ko. Mula pa, nung nagkaroon ako ng palaisipan, gusto ko na tumulong ng kapot ako. Sports complex. Sports complex. Gusto mo na makilala Pindana. Yun na nga eh. Yung sports complex yan, malaki yan. By the hundreds yan. Sama yan sa akin. Hindi natuloy kasi hindi natin na-release yun yan. Oo. So, yan. Mga pangarap natin yan na dapat makilala yung ano. Kahit minsan lang makakantak tayo ng palaro dito, makilala. Binubus natin yung turismo. Alam mo kasi ang turismo ang mag-i-invite ng mga investors. Pag nakita nila mapayapa yung lugar natin,
na ganito pala yung kanilang kultura. Kaya anong Inoon Festival na yun, talagang gusto ko tuloy-tuloy. Di ba? Yung mga asawa ng mga rebelde na nag-wiwil, di ba? Naghihintla, ay natulungan natin. Diba? Kaya nung gumawa ako ng ano dyan, yung business, business center dyan, yung puting building dyan, pinanagay ko yung mga properties ko dyan. Pati yung women's center dyan. Alam mo yung women's center na yan, na 54 rooms, bedrooms, walang halos nakakaalam dyan na yung mga battered wives. Meron pala ako mga inaano dyan. Oo, inaayos sila ng buhay. Ayoko malaman ng mga tao na sila ay mga battered wives. Kasi ayoko mapahiya. Dahil may nanay din ako, kaya kapatid ako, may asawa. Ayoko yun. Oo. Gusto ko malaya sila. Gusto ko maging mapayapang ang buhay. So, pag-usapan natin ang projects, ang dami. Pag-usapan natin ang peace and order. Kaya kinascade ko. Kinascade ko yung lahat ng pag-uusap, nag-organize ako ng MTFRU, maging ng Task Force Conciliation and Unification, upang sa ganon, ay maliit pa yung away ng nasa baba, ay hindi naman punta sa taas. Bakit? Usapin ng pagkapayapaan sa gobyerno, napaka-masalimut. Hanggang ngayon nag-uusap pa rin. Di ba? Eh, bakit itatagdag mo pa doon? Lalaki, magbabarilan kasi daming baril sa grassroots, sa grounds. So, sa halip na madadagdagan, kagatungan yung mga ibaan, lipulit. Nasa baba pa, kumbaga sa kanan. So, ganun yung mga tipo. Now, pag-usapan natin yung mga programs natin, paaral sa mga bata, lipulit ang mga bata, paaral natin. Saan ko sila nag-encounter? Ako masaya ako doon minsan. Minsan nga, bumili ako ng kalamay-hati doon sa Sultan Kudarat, yung Dudol. Hindi ko inaasahan na yung palang isa sa mga scholars natin. Public art at saka teacher. Yung nakapos na. Ako masaya ako yun eh. Halos paluhalo ako. Oo, masaya ako. At hindi na babayaran. Walang no amount ang makasubstitute dun sa kasiyahan. At yun ang malaking tulong. Alam mo, pag napakaral ko yun, may future ang komunidad, may future ang pamilya. Ayoko yun. Nagsacycle yung buhay na. Kaya yung pinatayo ko dito na MCA, yung Maguindanao Childhood Development Center dito, ipaaral sa mga toddlers, mga anak ng mga rebelde, mga commanders, pupunin natin, pinapaaral natin. Ang dami na graduate eh. Kasi ilang taon na yun, 10 years mahigit na yun. Diba? And now, papatay na naman ako ng eskwelahan, yung Dar al-Salam Islamic Institute. Parallel naman ako niya, mga completers, grade 10, grade 12 ang graduate, kasi para hindi masyado mahirap yung mag-aalaga sa kanila, hindi nagtitigas ng ulo. Paaralin ng moderate na Islamic values at secular. So very soon yan mag-open kasi naka-second step na yan at inano na namin sa So public po yan. public. So, sino din na makakita? And ito, hinihikayat ko si Chief Minister, pati si MHTE, pati si MOST, Silungan, na yung Bangsamoro Science School, dito may ilagay sa buluhan. Oo. Sana, yung papatay yung Bangsamoro Science School. Para naman, highly, technical, highly, yung mga tao, Moro. When you say Moro, it's a mix. Hindi lang mga Maguindanao, Maranao, Iranon, Ilocano na nakatira dito, pinanganak dito, mga Moro yan sila. So lahat nila makikinabang. Okay, wala nang question. Satisfied na. But before his parting words, alam ko, nabalitaan namin kanina, pa rin June, ang census daw ng isang munisipyo at ang registered voters mas marami kaysa census population. Pwede natin malaman saan yun? Kaya sasabihin niya sa inyo. Kahit na i-google nyo ha, ang Das Municipality, Dato Abdullah Santi Municipality, ay mayroon po 30,117. To be exact, 2020 yan, census. The whole population, 30,117. Itong malaking tanong sa aking sarili at tanong sa kanila, sa COMELEC officer na gumawa niyan, at kung sino namumuno dyan.
bakit nagkaroon ng registered voters na 33,992 kahit natignan nyo sa COMELEC ngayon kasi I have the data. And I'm now gathering the data to finalize everything and complete that before the Commission on Elections. Mas maraming registered voters kaysa populasyon. Di ba? 30,117. Saan nila kinuwi ang sumobra? At bakit pati mga batang musmot, sanggol ay pinarehistro? Walang iniwan kahit isa. That is highly improbable. Technically, that cannot be accepted. In anywhere, sa Republic of the Philippines, all over the world, you can never encounter a registered voters that is over and above the total population of a community. Only in Dato Abdullah Sangki. Yan lang. Sir To, paano yun, Sir To? If may ganung register, bakit hindi na-alarma po? Sorry. Anong action ko niyo? Action to talaga magko-complain ako. And I'm now thinking of setting aside the inclusion of this municipality to vote. But I don't think na pero ma-office yan. Ma-office yan. Kasi kung isumatotal mo doon sa halimbawa 30,000, pwede 1/3 siguro registered voters. Noong una, 11,000 lang yan. Eh bakit nag-times na 33? Parang edad ni Jesus Christ. Ni Nabi Kasari sa 33. So, what will happen, sir, pag mapapatunayan na gano'n? Mapapatunayan talaga because I have the documents. I have the details. I So, ano have magiging all sanction the- yan? Ano magiging sanction yan? Magiging sanction, una-una siguro i-office yan. And this is an appeal to Chairman of the COMELEC, Commission on Elections, Chairman George Erwin Garcia to look into this case and if possible to fast track the scrutinization of these highly improbable registered voters in the municipality of Dato Abdullah Sangki. Ano dyan sa ating mga kababayan ay maging mapagmantyak sila, tumulong sila sa kapayapaan natin kasi ang pinaka-primary concern natin ay the welfare and safety of our constituents and also yung development ng ating mga bayan-bayan. Tulungan natin ang bayan-bayan. Pagkakataon ito, alam niyo, napakasaya ko dahil meron tayong hybrid government sa ating region, itong barn. Sabihin nilang walang implementasyon po. Ang maniwala na surgical lahat ng mga barangays dyan, ang dami kalsada. Nakita nyo naman, pumunta tayo sa kahit sa kasulog-sulugan. Kahit na hindi na pwedeng bigyan ng kalsada, may kalsada. Oo, di naman natin pwede masabing goal ng kalsada, pero sabihin natin, napakaswerte natin. Napakaswerte natin. Tingnan nyo dyan sa kabila, may pinatayo ng MBHTE. Ang laki ng building yan sa Rep Academy. Swerte natin. Kaya ang sinasabi ko lagi sa kanila, tingnan nyo yung hospital ng distrito ng Puluan. Pondo ko yan, no congressman ako, pina-download ko sa MOH, akin yan. Noong panahon ko as congressman. Kasi ang pondo ko noon sa kongreso, 3-point-something billion. Kaya nag-usap kami nito para sabi ko, magkano po pondo? Sabi niya, 580. Sabi ko, wala sa akin po. Sorry. Dito po, yung ongoing na building ng hospital dyan, two-story building dyan. Ngayon, nakita niyo mga poste, galing sa pondo ko yan. Na-download ko sa MOH, 114 billion. Yung kalsada ng Dato Paglas na yan, yung sa Dato Paglas, pondo ko yun. Pero panahon ko ba yun? Yung pinaayos na sa kalsada ng Dato Paglas, pondo ko yan. Yung mga road widening dyan sa papuntang boundary ng Dato Odin, makita doon sa pondo ko yan. So hindi pala kayo galing kay Tom? Galing sa pondo ko yan noon, na-request ko noon. Even when you scrutinize all the budgets during my term, tingnan nyo, kalukatin nyo. And I can show that before the people of Maguindanao del Sur that it was. So, ibig sabihin ko, yung pinapagawang kalsada ngayon is pondo mo.
Kondo mo ngayon. Ha? Kondo mo yon. Hindi naman lahat, pero yung mga ano dyan, yung doon sa Dapso Paglas, na tapos na dyan, Yes po. kondo ko yun. Nung panahon ko, pwede ko pag malaki yun. Oh. Akala kasi namin kay Congress. Hindi, yung mga daan dyan sa Sultan sa Barungis, sa Saituna, sa Salibo, yung lahat ng mga flood control sa Datupian, sa Reyna Regente, kondo ko yan. Nag-alat ako ng 700 million doon sa Reyna Regente, sa Libo, Datupian, yung mga flood control doon. Sa kondo ko yan. Oo, kaya lang, syempre, ang dami tumitira sa akin, hindi ko sana sinasabi. Sasabihin ko na lang. Di ba? Yes. Oo, kasi daming ano yan, daming tira eh. Sana ako nagsasalita eh, kasi sabi ko, that is for the people, and it's my money, it's not my money. But, aking, ano yun, kumbaga, initiatives. Diba? Meron pa nga ako sasakyan dyan ano eh. Diyan sa mga bus na yan eh. Privately owned yan. Kiniturahan ng mula. Binigay sa akin ng kaibigan ko. Kinuha nila. Sabi ko, sige. Because, para naman sa tao yan. Kahit biglan. Privately owned yan. Yung isang, hindi ko alam isang dalawang bus. Kasi nakakuha ako ng itong bus. Binigyan ako ni Governor Alvarez. Kasi parang niya ako yung nakalap. Si Governor Alvarez may ari ng private states of the Philippines. These were people. Maliban dyan sa Bascom, ano pa yung sasakyan na ano mo, na contribution mo? Ay, ang dami yung mga equipments dyan. Napula na lahat. Ayan pa yung may mga kailangan. Oo, di ba bawal mag-get Ayun, kailangan natin. Yung BGMP po ba? BJP, nandiyan. Kompleto yan. Nandiyan pa naman yung ibang mundo. Hindi ko yan tinas. Pwede pagpatuloy yan. Pwede pang patuloy yan. Depende yan sa government. Alam mo naman dito, halos lahat kailangan burahin si Ismail Toto Maudadato. Hindi pa pahit ng Panginoon eh. Yung nga mismo dyan, boundary. Tinanggal ang Ismail Toto Maudadato. Ang mayor mo, bakit tatanggalin? Yung pinata yung building dyan. Yung White House of the South. Ito, Capitolio. Eh, ibang pangalan mo na. Di ba? Ang ganda ng kulay mo. Pure white. Di ba? Ngayon, sa bunso lang po, technical na po rin mo. Pray mo. Okay. Okay na? Okay na. Maraming salamat. Maraming salamat. At, sana mapayapa tayo at makauwi tayo ng safe. So yan po ang Surigao Press Conference kasama si former Governor ng Mindanao, si Datu Sisito, now running for Congress. Thank you so much. Salamat po.